what does it look like when you have a peaceful society? So there are 8 pillars, and so what we're trying to do is to make sure that every time there's a project, you're in fact building pillars, right? And the 8 pillars of positive peace are a well-functioning government, low levels of corruption, acceptance of the rights of others, good relations with your neighbors, a sound business environment, high levels of human capital, equitable distribution of resources, and free flow of information. So all those 8, those are the pillars of positive peace. We had informal discussion with our MILF counterparts, and I think we see eye to eye that the delivery of social services should not be business as usual. Yung ginagawa natin na, oh, what do you need? Sabihin na, we need health stations, and then we deliver the health station. Parang we both panels believe na mahalaga na may component siya ng community organizing, meron siyang institutions building, not only to bridge the divides, but also for sustainability. Government, donors won't be there forever, no? Kaya mahalaga na aside from getting the immediate benefits from the social services, they are also capacitated and empowered to later on be able to access, be able to do claim making, no, for their right to these services. When we became formal partners in the Mindanao Trust Fund for Reconstruction and Development, our role became a little bit more sophisticated, a little more complicated, because then we had a role of providing support and providing a certain amount of supervision. So the approach we took from the very beginning was one based on actually a biblical passage. They must become greater and we must become lesser. So in that partnership, we made every effort we could, and continue to do so, to enable BDA to successfully carry out its mandate vis-a-vis the AAA agreement. We made every effort we possibly could to contribute to BDA the knowledge, the experience we had, and to stand by and cheer as they took it higher and further. We continue to play that role now, and I say, quite frankly, we're able to look at BDA and smile with gratitude, not for our work, but for the way BDA has taken that forward. The developments they've made, the improvements they've made, the impact they've made. Nagsimula ang BDA na yung kakayanan niya ay napakababa sa usapin ng project development. Learning by doing, ito yung approach na tinanggap ng Bangsamoro Development Agency with regard to project management down to community organizing. From the policy to executive level down to community organizer ay mayroong tumututok at tumutulong para kami ay matuto. So learning by doing, ginagawa namin yung proyekto habang kami ay natututo. From volunteers, we have now over 400 staff spread all over the conflict-affected areas in Mindanao, from Cotabato up to Sulu and Tawi-Tawi. So far, we touched over 650,000 people, both direct and indirect beneficiaries of Mindanao Trust Fund. Noon, hindi ako masyado competent to talk development partner because natatakot ako. Pero ngayon, I'm very confident na to talk with any partner at wala akong kaba. Yung direction ng buhay ko is masasabi kong medyo malabo, no? Kasi I'm graduate as civil engineer. So mostly mga project yung hawak ko. Basta may bigay lang yung project, alis, wala na. Wala nang ini na pinapaintindi sa komunidad na ito yung magandang pwede ninyong gawin. Nang pumasok po ako sa BDA, unang-una, balikan ko yung sinasabi nilang Khalifa, no? Parang pasan ko yung napakalaking responsibilidad. So dito sa BDA, napakalaki yung pong nagiging tulong at nagiging pagbabago po ng buhay ko nang nandito na ako sa BDA. Marami pong akong na-experience
through community organizing sa Bangsamoro Development Agency. So yun po yung pinasasalamatan ko sa Mindanao Trust Fund at sa Bangsamoro Development Agency dahil sa kaalaman na ibinigay nila na hindi pwede ibenta, hindi pwede bilhin ni numan. Hindi ko tinitingnan na magiging accounting student ako ng college. Gusto ko maging nurse, maging doktor. Kung magne-nurse ako, makakatulong ako. Pero ngayon, naging accounting student ako, tapos nag-graduate, alhamdulillah, nakuha ng trabaho. Tapos kung ano yung knowledge na meron ako sa ngayon, konting knowledge na i-share ko sa mga POs natin. Tapos yung mga POs naman, sila din mismo. Nag-share din sila ng mga knowledge nila. Tapos hindi lang nagagamit basta lang sa project, sa bawat individual, nagagamit nila din. Ang ako lang ginagamit is patient. Always, pinalawak ko talaga yung pasensya ko kung ano man ang marinig ko. Parang wala lang. Para lang masustain ko yung pag-community organizer ko and they respect for me. Mas magtulungan tayo ng idea. Kasi hindi lang ako ang correct. Pati lang kayo, kuha na ako ng idea sa inyo at mag-ano din kayo ng idea sa akin. Cooperation and unity. Marami po tayong nakikitang enterprise projects. Pero ang kaibahan po ng pledge ay yung target beneficiaries niya ay conflict-affected areas. Maraming challenges nandiyan, maraming dynamics, nasa loob-looban sila, and yung technical capacity ng mga tao ay hindi ganun kataas. Kung makapagbigay ako ng example, isang barangay sa Tumuaong, Davao Oriental, meron po tayong isang IP group doon na in-assist ng program. Ang project po nila ay native product productions. Yeah. Nakikita nila noon maraming pwedeng, nandyan ang resources dahil nandoon yung mga nito, yung lahat ng native raw materials na nandyan lang, nakatiwangwang sa lugar, na naturuan sila ng program kung paano pakinabangan yung mga tinatapon lang. Ngayon, isa siyang produkto na pwedeng pang-export at tinuruan natin sila from the skills training up to paano nila yun ilabas yung mga produkto nila sa market. Kasi alam mo, kahit na ako, wala akong naibigay dyan, sinuswelduhan pa ako, di ba? Pero yung sabi nila, sa akin pa sila nagpapasalamat na, ma'am, salamat talaga, ganyan-ganyan. Sabi ko hindi naman ako yung ano. So yun yung nakakataba din sa puso na kahit na wala kang pera, may bigay sa kanila, pero parang feeling nila, ikaw yung tumulong sa kanila, ikaw yung superhero na, which is naman, ako tulay lang ako. Pag magtuturo ka, kailangan matry talaga ng community, ng beneficiaries, para at least before mo silang iwan, alam na nila. Nag-umpisa ako ng 3 kambing, sa 1 taon mahigit ngayon, pwede ko sabihin na kumita yun ng kulang-kulang ng 10,000 sa dami nung pinanganak niya. At naglaki, tumaba na. Sa pamilya po, katulad ng pag-aral ng mga bata, kung dumami yung kambing namin, pwede kami magdala sa market, ibinta namin. Mabawas doon yung para sa grupo, yung para sa amin, yung percentage namin ay papagastos namin sa mga bata na mga nag-aral po. Yan po ang naitulong niya po sa amin. Ang proyekto namin dito sa camps ay yung livelihood or dressmaking. Para naman ma-enhance yung mga skill ng mga mothers. May mga interesado na mga lalaki na gusto rin talagang magkaroon ng skills sa pananahi. So, pinasali namin sila. So, masipag talaga sila at magaling sila. Noon, parang yung mga nanay sa bahay lang, hindi masyadong sa socialization. Nung marami kami inatenan, lumating na kami sa Davao, palagi na kami na-attend sa seminar, parang na-enhance yung personality ng mga nanay. Na, porque nanay, hindi lang pala sa bahay lang, yung kaldero lang yung inaatupang. Sa umpisa po, sabi ng mga tao, anong makaya mo dyan? Babae ka lang. Sabi na gano'n. Anong kaya mong gawin para ipalago kung anong programa ang ibigay sa inyo ng mga funders? Sabi niya, kaya ba ninyo sa laking halaga yan? Kaya lang ba ng mga babae? Kaya puro kami babae na mga officer. Na-challenge ako. Sabi ko, tingnan na lang ninyo kung anong magawa namin mga babae. Sa ngayon, may na lumalapit. Maraming salamat, press. Sabi niya ganun. Nagawa ninyo yung talagang
inaasahan ng tao sa inyo, sabi niya. At saka ngayon, magpapasalamat kami sa inyo dahil, kung di dahil dyan sa pinaghirapan ninyong inatenan ng mga seminars, hindi tayo magkakaroon ng magandang tubig ngayon, sabi nila sa amin. Maraming lumalapit na nagpapasalamat. At saka maayos naman sila, nagko-cooperate naman sila sa pag-maintain ng aming patubig. Sabi nga ang mister ko, mag-alis na daw. Sabi ko hindi. Kasi itong project na ito, yung sa BDA, ako bilang PO secretary, malaking tulong ito sa ating barangay. Kasi siyempre, proud tayo. Marami ng project yung government namin noon hindi natuloy, tapos na backjam. Siguro ito siling sabi ko, matuloy na talaga ito. Kasi isa rin siya na nagtrabaho doon, ng host, yung mister ko, Pakyawan yun eh. Nung una kaming pumunta dito is yung mga people's organization, parang takot sila makipag-communicate sa amin, parang duda sila na may kayang i-implement yun, na meron ba talagang proyekto, yun ang mga tanong nila, ano ba yan? Talagang meron ba yan? O promise lang yan? Kumpara ngayon na nakita mo na pag may dumating na mga bisita dito, tulad ng CFSI, ng MTF, makikita mo sa kanila yung approach na andun sila, na hindi sila takot, na kaya nilang sabihin kung anong gusto nilang sabihin. Kasi noon ma'am, dati medyo kulang ang tao dito. Kasi sa hirap lang ng isa ma'am, yung tubig lang ma'am, nahihirapan sila. Ngayon, nabigyan kami ng water system, bumabalik na yan sila ma'am sa barangay Kinibaka. Kasi wala nang problema. Sa tubig lang, wala nang problema. So sa trabaho namin ma'am, wala na kaming problema sa abono, hindi na kami nangungutang, andyan na yung makina. So yun ang pasalamat namin ma'am. Ito, ang maging gusto namin dito sa barangay namin. Hindi na kami ma-displace, magkaroon kami magandang kabuhayan, makapag-aral ang mga anak namin. Hindi lang sa ngayon na magamit namin, kundi para sa matagalang panahon o taon para sa aming mga kabataan o pamilya. Mas mabilis ang pag-unlad ng pisaan kung magkaisa ang gobyerno at saka MILF. Ang itinuturo sa amin ng BDE, lalo-lalo na sa pag-negosyo, kasi gagamitin lang namin, magsimula lang kami sa konti para kung tama ang pamamaraan, baka uunlad din kami. Importante ang may sarili kang sikap, hindi ka umaasa sa iba. Naranasan kong matulog, katabi ko yung bigas, kung ano-ano mga flashlight, para isang putok lang yung marinig namin, tayo kaagad. Tatakbo na naman kami sa aming evacuation center. So may isang teacher kasi ako, kahit anong gulo na yung nangyayari doon sa lugar namin, andon pa rin siya. Sinisigurado niya pa rin sa amin kahit wala kaming klase, nakatutok pa rin kami sa aming pag-aaral. So dahil sa kanya, na-motivate ako na maging guro din. Kahit matanda na tayo, nakakalimutan natin ang lahat, pero yung turo ng teacher natin, hindi natin nakakalimutan. Noon, maskin farmer ka man, wala kang gana magpa-farming kasi sa isip mo, maiiwan mo din. Maiwanan mo din yung pagod lang mag-farm mo doon. Sa ngayon, medyo mapupokus mo na ang trabaho mo kasi wala ka nang takot. Ang naitulong ng BDE sa mamamayan ng Ismid Pulao ay napakalaki. Tulad ng pag-organisa ng PO organization, at dahil sa PO organization, naresolba ang alitan ng 3 tribo, Muslim, Christian at saka Lumad. Bago ko malaman yung Sadyahatra Bangsamoro program, ang una kong plano ay mag-abroad. Mas pinili kong magtrabaho dito sa Sadyahatra Bangsamoro upang matulungan ko yung mga Kamoro na hindi naabot ng programa ng gobyerno. Malaking tulong po ang MILF sa pag-i-implement ng Sadyahatra Bangsamoro dahil
ang MILF po ang nagsilbing bridge sa pag-implement itong Sadyahatra. So kung hindi po dahil sa MILF, hindi po namin mahanap yung tao sa dulo ng bundok na matulungan natin ng serbisyo ng gobyerno. Ang pinakabata sa aking OISY, which is elementary, is 14 years old. Hanggang grade 2 lang po ang napag-aralan niya. So sabi nila, alhamdulillah, which is sabi ko kanina, thank you, dahil may programa na dumating sa amin na matagal na namin hinihintay. Gustuhin man naming mag-aral, kaso wala kaming pambili ng mga gamit namin sa school. Ako na-touch talaga ako nung marinig ko yun. Pasensya lang po sa inyo. Nung marinig ko yun sa kanya, sabi niya, ilang taon na akong hindi nakapag-aral dahil wala kaming pambili ng mga gamit. Nasabi ko, huwag ka mahiya dahil hindi pa huli ang lahat. Kasi sabi niya parang medyo matanda na daw para mag-back to school. Sabi ko, hindi problema ang ALS. Kahit no age limit ang ALS, sabi ko sa kanya. Tingnan mo, sabi ko si Bapa Ustads Abdul Magid. Nasa 63 nag-aaral pa, ikaw pa, kaya sabi ko sa kanya. Ang gaang sa loob na makita sila na yung dati na hindi nila nagagawa ay nagagawa na nila ngayon. Katulad ng pagbasa, lalo na ang pagsulat, pagkilala sa mga letra. Nindor ko po ang sarili ko sa proyekteng tong ALS dahil wala din naman akong magagawa sa bahay dahil hindi po ako nag-aaral. Dahil hindi po kayo ng mga magulang ko na magsabay kami ng ate ko sa high school. Dahil gusto ko po magatapos ng pag-aral dahil gusto kong balang araw masuklain kong paghihirap ng aking mga magulang. Natulungan sa akin dahil medyo ako noon parang nawala na ako ng pag-asa, ma'am. Sabi ko baka hindi na ako makapag-aral ulit dahil sa kahirapan ng buhay. Tapos dumating ang ALS na nabigyang buhay ako dahil kanang nagpapasalamat ako ng maraming salamat dahil sa tulong niyo. Dahil sa tulong niyo sa amin doon dito sa Pisaan. Kasi noong wala pang lahat ng inibigay niyo sa amin, napakahirap ang nararanasan namin dito sa Pisaan. Unti-unti kami nababangon dahil sa tulong niyo sa amin. Pasensya na kung nakakaiyak ako dahil parang nakuha na ko talaga sa hirap ng nararanasan namin. My ambition is to see a Bangsamoro airline piloted by a Bangsamoro. In my travel abroad, I'll be sitting beside a young Bangsamoro entrepreneur who will be traveling not to negotiate for peace, but who will be traveling to negotiate for contracts. Nung pinondohan ng Mindanao Trust Fund, yung CAMP project, doon na feel ng mga tao na totoo na ito. Totoo na talaga. Kaya kung mapapansin natin, pag kinausap natin yung mga tao, hindi nila makalimutan. Alam na alam nila banggitin ano yung Mindanao Trust Fund, sino yung mga donor nito. Alam na alam yan elaborate. Sino-sino ang donor? Pag tinanong namin, sinasabi nilang, oy, European Union, oy, Canada Fund, oy, DFAT Australia, oy, New Zealand, Sweden, USAID, at saka syempre ang World Bank. Yan, alam nila, 7 ata nagbibilang pa ang mga yan. Ibig sabihin, na-recognize nila itong mga tao na to, marunong din tumanaw. Sino-sino yung mga taong tumutulong sa kanila. Unang-una po sa BDA, MTF, sa mainland, sa EU, sa Sweden, Australia, Canada, USA, New Zealand, and of course the World Bank. Thank you po. Maraming salamat. Salamat po sa pagkakataon na kami mabigyan ng responsibilidad na makatulong. Kasi ang laking pagbabago po yun sa sarili ko. Pati na po sa mga kasamahan namin. Sana po hindi po tayo dito nagtatapos. Kasi dami pong nangangailangan pa na gustong maramdaman kung ano yung naramdaman namin
na gustong maranasan kung ano yung naranasan namin. Maraming salamat po.